So, hello guys, no? I-assemble muna natin tong gearbox clutch. At may nakita akong secret na mahirap mapansin eh. Kung hindi mo mapapansin, baka masiraan ka pa ng pag-assemble mo. Saan naman yan? Dito. So guys, ito yun. So, pag nilagay ko ito, yan. Lalagay ko muna ito. Pag nilagay ko itong 6204, mga luma pa yan, ha. Yung pinaka-cover dito, ito. Yan. So, nahulog ako dito. Ang problema, ito may secret ano to eh. Single rotation lang siya. Isang beses lang siya mag-i-engage yung kabila, freewheeling na. So, hindi ko alam ngayon kung paano ibalik o ganito. So, masyadong risky to na pag naibalik baka masira o ano. Pakita ko sa inyo guys, ha. Hindi ko alam kung pag ganito or pag ganyan. Alos ang tanda niya lang, ito yung carb. Ito may konting carb. Yan. Pag dito flat. Pero both side pwede mong ganyan din. Walang pala tandaan. Guys, pakita ko sa inyo kung paano function ito, no. Ito, hindi walang nakakapansin ito. Yan. Hindi mo siya maipapasok ng counterclockwise. Naglalak na siya. Yan, no. Mapapasok mo lang siya clockwise. So, suma total, isa lang ang direction niya. Pag inano mo siya, i-engage na. Pag ni-reverse mo siya ng clockwise, counterclockwise. So, ang pag-alis mo niyan, clockwise din. Yan. So, punasan natin. Di bale, para may maluwag-luwag. Yan. Pag binaliktad naman natin to, yan ha. Clockwise direction ang hatak niya. Counterclockwise, freewheeling siya, naka-freewheeling. Yan, hindi siya kumakagat. Pag kinlockwise mo, kakagat ang buong unit. Isa pa, baliktad natin na naka-clockwise kumakagat, no? Reverse natin yan. Counterclockwise naman siya kakagat. Freewheeling niya clockwise. So, parehas to ng yung spring ng nilalagay dito. Yung tension spring. Yung tension spring kasi sumisikip yun eh. Bakit dalawa pa? Ito na hanapin ko. Ito siya. So, ito yung tension spring niya. Mga ba yan sa taas? Yan. Yan siya. Itong spring nito, pag sumikip to, pag nirelease mo, magpi-freewheeling lang tong pinaka-busing niya, tong ano niya. Yan, masikip yun. Pag binatak mong ganyan, luluwag siya. Yan, nakakapit to dito. So, babatakin niya lahat yung ano, yung unit nito, buo. Halos parehas nito. Bakit dalawa pa? At saka ito, hindi naman sa pag-ano, may nakita akong nag-assemble nito. Nahulog to eh. Nahulog yan. Ganyan, bigla na lang niyang kinabit na gano'n. Hindi natin malaman kung nag-reverse siya o ano. Thank you pag yun same position nung naibalik, no? Pero ito, tataka ko dito, kaya ko i-assemble kasi baka
ma-one time ako pag nagka-reverse to, mabungi o magkaroon ng error o may umusok dun sa motherboard. Kaya ano ko muna kung saan talagang, kung naka clockwise o counterclockwise ang kabit nito. Hindi ko alam ang pangalan na ito eh. Pero ang number niya MF1020. Sinearch ko, wala ay lumabas eh. So start muna natin tong ikabit to, tong ano ba? Tong bearing na. Yan, sabay lang natin. Dito ka na medyo popos ko na lang. Balikan ko kayo. Kasi mahinalan tong pukpukin eh. So guys, ganito yung forma niya, no? So, i-ano natin yung dito. Ito yung malapad. Yung lapat dito ah. Ito may carb ng konti eh. Yan. Then kapain na natin kung saan to. Yan. And then yun muna natin ang tornilyo, no? Ito na yung ano ko, gis. Right, may gis to. Guys, wala pa tayong piyesa, no? Hinihintay pa natin yung water oil seal. Yan, nagmuna natin ano to. And then eto, tingnan natin to. Ito ang papasok niya, kung itong inano natin kung counter o clockwise papasok. Yan, sa clockwise sa papasok. So pag inano mo, ayaw na siya mag-reverse. Yan, nakalock na siya pag counterclockwise. So yan ang una natin ano, session. Tapos itong ano, lock ka, hindi pa nakaano siya. Yan. So pang ilalim muna ang gawin natin, no? Tingnan natin siya. Itong mahirap na ano eh, kung paano ano, paano ko ikakama ng ano, kasi mahirap tanggalin to eh. So tingnan natin. Yun lang. Wala na yung marker ko dahil napinturahan ko lahat to. Anyway, papain na lang ulit. Kaya sinasabi ko eh. Ito guys, hindi ko muna yan muna, tanggalin muna natin ito. Ito muna. Sana nga ba tayo? So, madali lang to pag kinuha natin yung diagram, yung video. Panoorin. So, ganyan ang posisyon niya. Yan. Tama naman eh.
Tingnan natin kung pag ni-reverse ha. Sakto din. Ay hindi eh. So ganito guys ha. Hindi sasakto yung butas. Ito yung saktong butas niya. Yan. Yun. Parang hindi na siya lapat ngayon. Tayo tayo dyan. Yes, so guys, tuloy natin ha. So, ito na nga ba tayo na tapos ito. Lagyan muna natin ang mga konting-konting ano, pampadulas. Dito ang freewheeling niya ha. Tapos ang engage niya dito sa clockwise, hindi na siya nag-move. Sarado na siya. Tingnan natin ha, kung tama yung rotation natin. And then kabit natin ng konti ito. Pero ito ilagay muna natin ito dito. Mamaya na tayo magano dyan. Tornilyo muna natin para ma-ano lang, para ma-testing lang natin. Teka, wala pa yung ano na ito. So guys, balik ko kayo, kakabit ko lang muna ito, no? Guys, pasok lang natin ng konti ito, no? Para umikot lang siya, para mag-engage siya. Ito na. Tigas mo natin to. So guys, yung inassemble natin na ano kanina, yung parang yung cover na parang bearing, parang sprocket, tama siya, yun. So ito siya, yung was, yan. So pag nag-engage, sinatak ng drain motor tong ano, re-release yung brake niya. Pag release ng brake niya, ayan na. Ayan siya, ayan. Yun na guys, oh. So tama siya. Ayan, pag nag-ano na, wala na. Nagawas na siya.
So ayan na, pulsator na lang ang umaano. Ito, pulsator na lang ang nagwawash yan. Tapos reverse yan. Forward, reverse yan. Tapos pag nag-drain na, nag-spin, bababa to, hihilahin. Hilahin to. Ayan, sasama na itong pinaka-drum. Yan ang nasa drum eh. Merong 4 na ano yan. Yan ang nakabit sa drum. And then guys, pag bumaliktad pala yon, pag bumaliktad, ang magiging cause niya, dahil ito naka-engage sa counterclockwise, pagka in-reverse mo to, yung ano natin, parang bearing, naka-ano dito, yung pinakita ko kanina. Ang mangyayari, pag nag-drain tayo, hahatakin to. Ganyan. Hindi siya ano kasi yung counterclockwise niya naka-freewheeling, so hindi siya tatakbo. Dahil yung motor natin pag spin nasa counterclockwise ang takbo niyan eh. Hindi naman tatakbo siya ng clockwise dahil naka-engage yun, i-engage yun. So ang spin natin one way direction lang, counterclockwise. So hindi siya tatakbo siya, ito lang yung dry lang, yung wash lang ang kahit naka-spin yung wash lang ang tatakbo. Pag nagkabaligtad pala yun. Kahit naka-engage siya ng clockwise, hindi naman tatakbo yung motor ng clockwise. So sa liwa, hindi siya hindi tatakbo yung drum, nagwawas lang. So ganun lang guys. Thank you for viewing. Please subscribe. Bye. Ito nga pala guys, waiting for parts pa to. Wala pa yung yung seal. So hintayin natin. At least nalaman natin kung paano pag bumaliktad.